sa matinding hakutan ng mga water hyacinth na nagaganap ngayon sa Maynila. Tara, samahan niyo ako today, ating silipin at tingnan kung ano nga ba ang sitwasyon ngayon ng mga water hyacinth sa ating Ilog Pasig. So previously nga po ay napanood ninyo yung matinding hakutan ng mga water hyacinth ng Tiga MMDA at mga river warriors po ng PRCMO sa may bandang Binondo ng Pasig River. So ngayon naman po, papasyalan ulit natin yung ating Ilog Pasig dahil titingnan natin and kakamustahin nga ba yung sitwasyon ngayon ng mga water hyacinth. Kasi kung mapapanood nyo sa mga uploads natin recently ay talagang dumadami na ulit yung bugso ng mga water hyacinth sa ating Pasig River. So ito po ay galing ng Laguna de Bay at binabaybay nga niyan yung kahabaan po ng Ilog Pasig na kung minsan ay umaabot pa ng Manila Bay. So yung bahaging ito po ng Pasig River, ayan, yung dinaanan ng Skyway, dyan po lumalabas yung mga basura na galing po ng San Juan River and Buhangin Creek. Yan, yung mga nakikita yung mga basurang yan, malamang ay galing po yan doon. Lalo po kapag bumuhos yung malakas na ulan at rumagasa yung malakas na tubig. Today po is Friday, June 21, 2024 and sakay nga tayo ng Pasig River Ferry. Biyahe natin mula po Maynila dito sa Escolta, papunta po ng Mandaluyong. And kita nyo naman, sinalubong agad tayo ng mga water hyacinth. Ganyan po kadami sa ngayon, no? Pero again, hindi pa ito yung pinaka-peak season. Kumbaga, parang panghimagas or panimula pa lang itong mga nakikita natin na mga water hyacinth. Dahil may mga pagkakataon talaga na halos mapuno yung ibang bahagi ng Ilog Pasig na nagiging dahilan po ng pagkatigil, pagkaantala, o kung minsan ay paralyzed operation po ng ating Pasig River Ferry. So, kung hindi po ito makontrol doon sa pinaka-upstream na pinagmumulan po ng mga water hyacinth, malamang sa malamang po ay mas dadami at mas matitindi pa pong bugso ng mga water hyacinth yung i-expect natin sa mga susunod na linggo, sa mga susunod na araw, or sa mga susunod pong buwan. And dadaanan din po natin kanina bago tayo dumating sa Ayala Bridge yung nagdi-dredging po dito sa ating Ilog Pasig. So as you all know, aside sa clean up, ay meron din pong ongoing dredging operation sa pangunguna nga po ng San Miguel Corporation dito po sa kahabaan ng Ilog Pasig.
Pero kung tutuusin, mas okay pa rin na makita itong mga water hyacinth sa ating Ilog Pasig kesa po sa mga makukulay na basura. Pero syempre, wag lang talaga yung sobrang dami na halos hindi na makontrol, na dahilan nga po nung pagka-paralyze or pagkatigil ng operation ng ating Pasig River Ferry. And medyo nakakatawa nga po kanina kasi yung ating sinasakyan na ferry ay parang nakikipagpatintero dito sa mga water hyacinth, lalo po kapag medyo madami yung mga nakakasalubong natin. So sobrang dami din talaga nito minsan, no, na halos hindi makontrol, ay umaabot ito sa Manila Bay, umaabot sa Dolomite Beach, maging sa Manila Bay Walk. At alam nyo naman na ang mga water hyacinth pag dumating sa tubig alat ay namamatay, at kapag hindi agad ito nakuha sa ating Manila Bay Walk ay grabe, napakabaho din talaga yung amoy ng pabulok na mga water hyacinth, which is nangyari na ito nitong mga nagdaang taon sa ating Manila Bay Walk. Ganon din po sa Baseco Beach na halos napuno rin po ng mga water hyacinth, maging yung aplaya nung mga nagdaang taon. At para naman po sa mga mananakay ng Pasig River Ferry, baka manibago po kayo ngayon dahil iilan na lang po yung bangka nga na bumabiyahe. So kung galing kayo ng Escolta, ay kailangan nyo pong bumaba ng Santa Ana. And pagdating po ng Santa Ana, lilipat kayo ng mas maliit na bangka, papunta naman po ng Guadalupe. So medyo nadagdagan lang po ng ilang minuto yung oras ng biyahe kumpara noon na tuloy-tuloy yung biyahe mula Escolta hanggang Guadalupe po. Ngayon kasi meron silang tinatawag na yung paglipat-lipat ng bangka dahil nga limitado yung bilang ng bangka ngayon ng ating Pasig River Ferry. So kakasakay lang natin ulit ng mas maliit na ferry doon sa may Santa Ana Station, and ito po ay papunta na doon sa Guadalupe. So for now, ganun po yung setup ng Pasig River Ferry System natin dahil nga limitado lang yung bangka na nag-ooperate ngayon. At again, mabalik tayo dito sa mga water hyacinth. Nakita nyo naman, no, ang dami na nating nakasalubong and napakabigat po yung isang piraso niyan. And kung makikita nyo sa takbo ng ferry na sinasakyan natin, no, para siyang nakikipagpatentero dahil iniiwasan ng ferry yung mga water hyacinth dahil isa po yan sa dahilan ng mga sumasabit or pumupulupot sa pinaka-LC or propeller po ng ferry. And minsan tumitigil din yung ferry para nga iwasan itong mga water hyacinth. So again, inuulit ko, yan po ay konti pa kumpara sa talagang pinaka-peak na buwan ng mga water hyacinth.